Ito ang masasabi kong number 1 phone ko ngayong 2026. At ito lang naman ang OnePlus 50. Naka-latest powerful Snapdragon 8 Elite Gen 5 chip, may massive 7,300 mAh battery capacity, naka 1.5K LTPO AMOLED screen display, merong flagship build, and higit sa lahat, meron nitong solid camera lineup. Pero syempre, hindi to perfecto. Kaya isa-share ko sa inyo yung overall experience ko sa phone na to sa nakalipas na ilang buwan na paggamit ko dito, and also alamin natin kung worth it nga ba talaga to at bakit ko nasabi na number 1 phone ko to ngayong 2026. Kaya kung interesado ka, tara, pag-usapan natin. Okay, skip na natin yung unboxing at simulan na agad natin pag-usapan yung design na to. Bale, available to sa 3-color matte variant, which is titanium color, mist purple, and itong ating color black. And actually, in terms of design, naka-typical design language pa din to ni OnePlus. Naka-boxer shape camera bump, merong matte black finish, and higit sa lahat, hindi pwedeng mawala yung ating OnePlus logo sa middle. Pero yung kakaiba dito, at nasabi ko din doon sa ating first impression video, kakaiba yung texture ng back panel na to. Dahil meron tong tinatawag na micro arc oxidation coating, na naging reason kung bakit naging sobrang deep yung pagka-black neto, and at the same time, meron na din tong fingerprint resistant and also scratch resistant. Na kung saan, nag-provide to ng smooth feel na para siyang chalkboard style yung feeling. Kaya kung itatry nating i-scratch yung likod neto, magkakaroon siya ng mark. Pero pwede mo rin siyang i-remove just using your finger, scrub mo lang at mawawala din agad. And para sa mga kaparakoy natin dyan na hindi gumagamit ng case kapag ginagamit yung mga phone nila, for sure, magugustuhan ninyo to. Anyway, in terms naman sa shape or dating ng phone na to, naka-typical boxy square shape design lang tayo dito. With smooth edges, kaya kahit complete flat back na yung panel natin dito, comfortable pa din hawakan kahit na in one hand position. Na most ng mga phone na na-try ko before hindi naman ganong kagandahan unless mas maliit and also mas maganda yung feel kapag hawak-hawak natin siya. And dahil flagship phone ito, meron na rin tong flagship build. Meron na tong glass front na protected ng Corning Gorilla Glass Victus 2, naka-aluminum alloy frame, and also meron rin tong glass back na naka-Corning Gorilla Glass 7 eye protection or crystal shield glass protection. And i-plus pa natin na meron na tong IP68 and IP69K rating, kaya wala tayong magiging problema kahit na malubog or matubog to sa tubig up to 2 meters. Makakasurvive yan. Pero syempre, wag nyo naman i-testing kasi baka machambahan kayo. Also, sad to say, inalis na rin nila dito yung ating alert slider and pinalitan nila to ng customizable button. Na for me, useful naman dahil pwede natin tong i-map sa iba pang mga settings, hindi lang basta sa pagsasilent ng notification. So for me, useful pa rin kung ako yung tatanungin. And same ng ibang mga phones out there, despite sa size ng phone na to, equipped na rin ito ng big 7,300 mAh silicon carbon battery. Kaya yakang-yakan natin tumagal ng isang buong araw in normal and also moderate usage. Actually, napatunayan niya yan doon sa aming Taiwan trip. Gaya ng sabi ko sa ating Realme GT8 Pro review, gamit-gamit ko silang dalawa and same silang merong solid performance in terms of battery. Hindi ako ng problema, kaso nga lang sad to say, wala tayo ditong eSIM support kaya hindi ko siya masyadong nasagad in terms of normal usage kasi hindi ako makapag-mobile data. Pero for me, pwede na dahil kapag napakonect na ako sa Wi-Fi, nagagamit ko naman siya. And actually, pinatunayan din to ng result na nakuha natin sa ating PC Mark battery test dahil nakakuha tayo dito ng whooping 29 hours SOT para sa mid-brightness settings and open Wi-Fi setup. Actually, isa to sa may pinakamalaki or pinakamataas na result na nakuha natin dito sa ating PC Mark battery test. And nagulat ako dyan dahil madaming mga phone na meron pang mas mataas sa battery capacity dito pero hindi umabot ng 29 hours. And yung isa pang maganda dito, kahit malobat mo agad to, wala kang magiging problema dahil mabilis mo na lang din tong i-charge. Dahil meron tong 120 watts fast charging support at kaya mong i-full charge to in just under 50 minutes from 0 to 100%. And isa pa, supported din nito ang bypass charging kaya walang magiging problema in terms of balag-bagang gaming. And lastly, supported rin nito ang 50 watts wireless charging support. Anyway, iba pang mga important specs, naka USB-C 3.2 version na tayo dito kaya mabilis yung transfer
speed. May IR blaster support na din para sa mga appliances natin or TV na kapitbahay nyo. Pagtripan nyo na lang. May Bluetooth 6.0 na din. May NFC support kaya gumagana ang Google Pay. May responsive in-display ultrasonic fingerprint sensor. May great and solid haptic feedback sa gustong-gusto ko. Naka Wi-Fi 7 support na din kaya mamamaximize natin yung binabayaran nating internet. Pero syempre, i-make sure nyo lang din na naka Wi-Fi 7 na rin kayo para mas ma-maximize ninyo. And higit sa lahat, yung pinaka nagustuhan ko dito ay meron na tayong 5G support sa device na to. And yung nakikita yung testing currently is smart network yung ginamit natin dyan. And yes, confirm gumagana po sa lahat ng network na ginagamit natin dito sa Philippines ang 5G dito sa ating OnePlus 50, which is a big yes para sa mga kaparekoy natin na mobile data user. Now, usapang display naman tayo. Again, meron na tong flagship display. Meron tong 6.78-inch, 1.5K resolution, 165Hz LTPO AMOLED screen display. Bale, bukod sa pop colors and also sharp na display, bright din yung display nito. Dahil meron na tong 1800 nits global brightness kaya kitang-kita natin yung display or contents nito sa screen kahit na gamitin natin to sa labas at medyo tirik yung araw. Walang magiging problema. And bukod sa pagkakaroon nito ng efficient LTPO AMOLED screen panel, ay meron na rin tong solid symmetrical bezel and solid 2 stereo speaker setup na nag-result sa magandang watching experience in terms of anime and mobile watching. Kaya walang magiging problema kapag dating sa panonood dito sa phone na to. Actually, normal na naman yan. And dahil LTPO AMOLED panel na nga rin yung ginamit dito, kayang bumaba ng refresh rate nito up to 1 Hz, kaya makakasave tayo ng battery. So in overall, in terms of display, panalong-panalo to kung ako yung tatanungin. Now, usapang performance naman tayo. Again, equipped na to ng pinakamalakas na chipset currently at ito ang ating Snapdragon 8 Elite Gen 5. Partnered na rin to ng LPDDR5X Ultra RAM and UFS 4.1 storage version na nag-result sa whooping 3.6 million and 2.2 benchmark score. At kapag dating sa overall performance nito, panalong-panalo. Bale, meron tayo ditong hyper frame rate, which is ito yung frame rate interpolation ng mga OnePlus phone out there. Kaya naglaro kami dito ng 2 beses sa Genshin Impact nang naka-turn on and also naka-turn off yung ating frame rate interpolation. And mind you, tig 30 minutes po naming nilaro to. And ito yung mga naging result. Una naming 30 minutes ang tuloy-tuloy na paglalaro. Syempre, turn on muna namin yung frame rate interpolation. And then dito, nakakuha tayo ng solid 120 FPS and most likely nag-maintain lang siya dyan. Naglalaro ng 119, 120 and yeah, smooth na smooth yan kung ako yung tatanungin ninyo. Then after ng 30 minutes at tuloy-tuloy na paglalaro dyan, pumalo ng 41 to 42 degrees Celsius yung nakuha nating temperature, which is di hamak na mas mababa unlike sa inaasahan ko. Then after neto, walang pahinga-pahinga, sinalang agad namin ito sa isa pang testing and then dito, tinurn off namin yung frame rate interpolation. Then pagdating sa naging performance neto dito, nakakuha tayo ng maintain 60 solid FPS dito sa ating Genshin Impact. Mind you, max out settings po ito. Bale, naka 60 FPS and highest graphical preset settings tayo. Kaya talagang sagad kung sagad siya. And after ng 30 minutes sa paglalaro namin dito ng tuloy-tuloy at wala kami nakuha na kahit anong frame drop, pumalo lang ng 37 to 39 degrees Celsius yung nakuha nating temperature. Which is hindi halos uminit. Kaya excited akong i-testing to sa ating extreme gaming test para malaman natin kung hindi nga ba talaga to iinit in terms of balagbagang gaming. Kaya kung interesado kayo, abang-abang kayo. Anyway, tinest din namin to sa mga MOBA games and syempre, max out settings silang lahat. And good news, nakakuha tayo dito ng solid 120 FPS kapag dating sa HOK and Wild Rift. Walang kaproble-problema, all the way smooth yung naging overall performance natin dito. Pero kapag dating sa MLBB, mas nakakatuwa dahil pumalo ng 165 FPS yung nakuha natin dito na FPS and naging possible yan dahil supported na yung ating 165 FPS and also meron tayong 165Hz support dito sa device na to. Kaya nakakuha tayo ng solid and whooping 165 FPS dito. Tinest din namin to sa CODM, syempre sinagad din namin yung settings. Then dito, the same sa MLBB, nakakuha tayo ng FPS na above sa 120, which is nakakuha tayo ng 145 FPS kapag dating sa MP mode. And all the way smooth yan naging performance neto dito. Then, nakakuha naman tayo ng 120 FPS pagdating sa ating VR mode. And for me, okay na yan. Napaka-playable ng game, hindi tayo mamumroblema at sisiw lang yan dito sa ating OnePlus 15. Kapag dating naman sa temperature, nag-average lang tong apat na game na to sa 35 to 38 degrees Celsius.
hindi halos uminit. Now, usapang software naman tayo. Bale, naka-Color OS 16 tayo dito and under to ng Android 16. And kung matagal na kayo dito sa channel, alam ninyo na isa ang Color OS sa mga gusto kong operating system based sa mga na-testing ko sa mga previous na review nating device. Dahil the same ng favorite kong Origin OS, magaan lang din yung OS na to, smooth yung pag-navigate natin, walang ka-problema. Maganda yung setup animation na ginamit nila. And also, wala akong mga nakitang bugs at kung ano-ano pa. Pero hindi natin may tatago na para na siyang iOS dahil hindi natin pwedeng itanggi na yung team ng Color OS halos iOS na rin kung titingnan ninyo. Meron lang mga change ng konti pero most likely iOS siya kung ako yung tatanungin. And hindi na rin naman ako nanibago dito dahil halos naman siguro lahat ng devices out there kumukuha talaga ng idea pagdating sa OS ng iPhone dahil makikita natin yan sa ibang mga devices na nirelease ngayong 2026. Kaya hindi na masyadong surprising sa akin. Pero na nga rin pala itong mga useful AI features kaso nga lang hindi natin magamit dahil naka-Chinese language. And nandito pa rin yung mga problema natin pagdating sa mga annoying bloatwares and also annoying notification na pwede naman nating solusyonan or ayusin. Naturo ko na yan dito sa video na to. So kung meron kayong bagong China ROM or kaya kakabili nyo lang ng China ROM ninyo at hindi nyo pa alam kung paano siya iset up, pwede nyo panoodin tong video na to. Tinuro ko po dyan yung step by step. Now, usapang camera naman tayo. Bale, meron tong triple camera setup at binubuo yan ng main camera na meron 50 megapixel Sony IMX906 camera sensor. Meron din tong telephoto camera na naka 50 megapixel S5K JN5 camera sensor na meron 3.5x optical zoom and 7x hybrid optical quality zoom. Meron na rin tong ultra wide camera na naka 50 megapixel and selfie camera na 32 megapixel. And pagdating sa mga nakuha nating photos dito, para sa akin palag-palag or panalo na to para sa pagiging isang flagship phone. Pero gusto ko lang i-clarify na hindi to comparable sa Vivo X300 Pro or iba pang mga camera-centric phone out there. Dahil mas better yung ginamit nilang camera sensor and also color science in overall kaysa dito sa ating OnePlus 15. Pero gaya ng sabi ko, panalo na to for me para sa pagiging flagship phone na to. Dahil at the end of the day, pang flagship yung quality na makukuha natin dito. Meron din tong goods na photo processing in terms of details and also colors pero hindi siya kagaya ng ibang mga phones out there na more on saturated yung color processing pagdating sa mga photos nila. So meron mga users dyan na hindi to gusto pero kung matagal na kayo dito sa channel, alam ninyo na mas gusto ko yung mga phone na priority yung overall detail ng photo kaysa sa colors kasi madali lang naman yan i-enhance kapag gagamitan natin ng post-production. Pero most likely hindi naman tayo ganon kaya nakadepende to sa inyo. Goods din nga pala yung kanyang HDR capability. Hindi nagbo-blown out or nagka-crash out yung highlights natin and also shadow part. Maganda rin yung kanyang portrait mode. Goods yung kanyang edge detection. Kitang-kita nyo naman sa mga sample photos natin. And higit sa lahat, gustong-gusto ko na meron tong telephoto camera. And kung matagal na ulit kayo dito sa channel, alaman ninyo na telephoto camera gaya ko. And most sa mga nakita ninyong sample photos ngayon, shoot yan sa telephoto camera. And gaya lagi na sinasabi ko, once na nakagamit na kayo ng phone na merong telephoto camera, promise, hindi nyo na iisipin pang bumalik sa phone na walang telephoto camera. And for sure, alam niyo yung reason kung bakit. Pagdating naman sa selfie camera neto, goods na rin to para sa akin. And the same feedback lang din. More on detail talaga yung focus dito ni OnePlus. And napansin ko lang din na medyo ini-enhance niya ng konti yung color tone ko. Medyo mas pinapaputi ako unlike sa normal na kulay ko. Pero in overall for me, goods na naman to para sa isang flagship phone. Pagdating naman sa video capability neto, kaya neto mag-shoot ng 4K at 30 and also 60 fps pagdating sa ating main camera. Also, kaya din ito mag-shoot ng 8K at 30 pero syempre hindi ko na yun ipapakita. So, focusan tayo sa 4K and 30 fps kasi dyan naman natin i-export yung video na to. And goods yung stabilization, maganda yung quality, typical 4K footage na straight or galing sa ating camera. And good news, naka 4K at 30 and also 60 fps na din tayo pagdating sa ating selfie camera and hindi tayo na-disappoint dito sa part na to. Kaya para sa akin, panalong panalo. And lastly, usapang presyo tayo. Pagdating sa presyo nito, currently, nagsisit yung presyo niya sa 35,000 to 33,000 pesos. It depends kapag makakakuha kayo ng voucher. And di hamak na mas mura to unlike sa ating Realme GT8 Pro na kaka-review lang natin last time, sa ating iQOO 15 and also sa ating Vivo X300 Pro na actually kasabayan or kakompetensya talaga ng phone na to. In terms of presyo and also overall spec, ako na yung una magsasabi mas panalo to. Kung napanood din nyo yung review ko sa ating Realme GT8 Pro and also iQOO 15, makikita ninyo na medyo nagwa-warm or umiinit yung mga device na yun. So kung ikukumpara natin yung overall performance dito, di hamak na mas okay yung nakuha nating performance
performance and also thermal pagdating sa OnePlus 15. And yung isa pa sa nagustuhan ko ay meron tong mas malaking battery capacity and also mas efficient na battery consumption. Kung ako yung tatanungin ninyo dahil parehas ko nang na-testing yung dalawang device na yon, i-plus pa natin na mas maganda or almost dikit sila ng camera performance sa isa't isa. Pero kung titingnan ninyo yung overall specification nito plus the presyo, definitely isa to sa pinaka the best flagship phone na pwede nyo bilhin ngayong 2026. At ito na rin yung naging main reason kung bakit number 1 phone ko to ngayong 2026. Although syempre meron din mga better na flagship phone dito, pero syempre mas mahal sila kagaya ng ng Vivo X300 Pro. And for me, ang nilakas lang naman ng X300 Pro dito is yung kanyang camera, and that's it. In terms of overall performance or raw performance, kakainin lang yan netong ating OnePlus 15. Pero at the end of the day, hindi naman sila perfect, lalo na tong ating OnePlus 15. Meron pa rin siya mga trade-offs, pero ang tanong para sa inyo, okay ba yon or hindi? Comment nyo naman sa ibaba. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Check nyo po yung link dyan sa description down below kung gusto nyong umorder nito, and also available na nga rin pala to kay AHH Xiaomi Manila. Check nyo po yung link, ilalagay ko po sa description down below. Yun lang guys. Peace.